First time flying international flight? Here's a quick step-by-step guide for you. Upon arriving at the airport, ipapakita nyo ang inyong flight itinerary at passport. Kapag nakapasok na kayo, make sure na bayaran na ninyo ang inyong travel tax. Standard rate for economy and business class 1,620 pesos per person and 2,700 pesos for first class. Exempted naman ang OFW at infants below 2 years old. If hindi ka sigurado kung bayad ka na, check your flight receipt if may makita kang PH tax or TIEZA sa breakdown, meaning bayad ka na. If sa Cebu Pacific ka naman magbubook ng flight, separated ang travel tax. Nasa sayo kung isasabay mo na siya sa payment ng booking mo. Pwede mo rin siyang bayaran after even if nabook mo na yung flight mo. Pwede ka rin magbayad ng travel tax sa airport. Cash or card payment, pwede. Kung ayaw mo naman pumila sa airport, pwede ka magbayad sa website ng TIEZA or sa eGov app. Kung okay ka na sa travel tax, ready ka na mag-check-in. Humanap ka lang ng monitor na ganito at hanapin ng inyong flight number na nakalagay sa inyong itinerary receipt. Kung nakita nyo na ang inyong flight number, check nyo ang column ng CTR. Diyan nakalagay ang inyong check-in counter number. In our case, our flight number is 5J817 bound for Singapore and our check-in counter number is A17 to 23. Makikita nyo sa rightmost side ng screen kung anong status ng inyong flight. Since open na yung counter, pwede na tayo mag-check-in. Hanapin mo lang ang assigned counter mo at pumila ka sa may bag drop. Make sure na may international na nakalagay. Ito ang mga bawal na gamit sa inyong hand carry bag at check-in luggage. Ang ipapakita nyo lang dito ay ang inyong passport. Siguraduhin nyo din na hindi sobra ang timbang ng inyong mga bagahe. For Cebu Pacific, 7 kilos ang allowable na hand carry per person at nagdagdag na lang kami ng check-in luggage na 20 kilos. Pagkatapos nyo mag-check-in, ibibigay na sa inyo ang inyong boarding pass. Pagkatapos nyo mag-check-in, ay dadiretso na kayo sa immigration. Bawal nga pala ang camera sa loob. Siguraduhin nyo rin na nakapag-fill out na kayo ng e-travel bago pa kayo makarating sa immigration officer. Mag-download lang kayo ng eGov app at mag-fill out sa e-travel. Pwede nyo to gawin within 3 days before your flight. Pagkatapos nyo sa immigration ay hahanapin nyo na ang inyong boarding gate. Ang boarding gate number nyo ay nakalagay sa inyong boarding pass. Ang aming boarding gate number ay gate 101. Nakalagay din sa inyong boarding pass kung anong oras kayo dapat nasa boarding gate. Ang boarding group number naman ay ang tatawagin ng staff kung sino na ang pwedeng pumasok ng eroplano at nasa taas dito ang inyong seat number. At dahil sobrang aga pa ay kumain muna kami saglit bago pumunta ng aming boarding gate. Pagkatapos namin kumain ay dumiretso na agad kami sa aming boarding gate. At pagkarating namin sa aming boarding gate ay na-reassign nga pala ang aming boarding gate from 101 to 114. Kaya maganda pa rin na laging maaga tayo dahil ang 101 at 114 ay magkabilang dulo. Sa mga ganitong sitwasyon naman ay madalas ay nagtitext sila sa inyo. And that's it. You're ready to board. Hope this helps. Enjoy your travel.